So tayo po ay darako na sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. Nakasal natin ang boses. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral po noong nakaraang linggo. Chinek po namin ni Brother Richard kanina. So dito po tayo natapos noong nakaraang linggo. So sa isang biyaya na tayo po ay anak ng Diyos, tulad po ng nasimulan po natin nakaraang linggo, meron po tayong proteksyon ng ating Ama na nasa langit. Sabi ko nga, ang Ama at saka ang Ina, meron silang magkaibang gawain, pero primarily, ang gawain ng isang Ama ay proteksyon sa kanyang sangbahayan. Yan ang makikita natin. So kaya nga po ang Diyos ay tinatawag na Ama. So dito po sa titignan natin talata, mahaba po itong talatang ito. Dito sa Romans, chapter 8, 31 to 39, sinasabi rito na walang anumang bagay na pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. In other words, ang context po nito ay kung tayo tapat. Kung tayo po'y tapat, walang anumang makapaghiwalay sa atin at ng pagmamahal ng Diyos. Usahin natin, mga putik, mahaba. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampihin natin, sino laban sa atin? Ganyan. Nakita natin nakaraang linggo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So, siya yung kakampi mo, wala pwedeng magwagi laban sa atin, di ba? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? So ito po ay isang logical statement. Kung ibinigay ng Diyos ang pinakamahalaga sa Kanya para sa atin, yun ang Kanyang bugtong na anak. Eh siyempre, yung mga bagay na hindi kasing halaga ng Kanyang anak, ay ibibigay sa atin Kanya. Okay, yun po ay may madaling isipin. Kung ibinigay niya pinakamahalaga, hindi pinagkait Kanya. Hindi rin ipagkakait yung ibang mga bagay para sa atin. Sino magsasakdal ng anumang laban sa mga pinili ng Diyos? Kaya kasalukuyan, may mga tao sinasakdal dahil meron silang kasalanan. Pero kung tayo po'y pinili ng Diyos, in other words, tayo niligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan. So, sino magsasakdal sa atin? Wala. Ang Diyos ang siyang umaaring ganap sapagkat tayo po'y inaring ganap ng Diyos. Maganda po itong salin sa ating wika, inaaring ganap kanya. In other words, hindi naman talaga tayo ganap, pero dahil pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, so tayo inaaring ganap kanya. Parang wala tayong kasalanan. Ang magandang ilustrasyon dito ay pagkakita magkap ng presidential pardon sa presidente. Kaya nagkasala, walang duda ron. At napatunayan na kaya nagkasala, di ba? Pero pag pinatawag ka ng presidente, buburahin nila lahat yung record na yun. Wala kang record. Parang hindi ka nagkasala kanya. So, ikay naaring ganap. Sino nga hato? Si Kristo na namatay o siyang muling binuhay mula sa mga patay na siya rin ang nasa kanan ng Diyos. In other words, ito po salitang kanan ng Diyos. Sa kasalukuyang pangungusap ng mga tao, assistant. Kasi kanang kamay ko yan, assistant ko yan, kanya. Hindi nung walang panahon. Ang kanang kamay, kung titingnan natin sa ating katawan, ito kalakas ng isang tao niya. Nandito kanyang kapangyarihan. So in other words, nasa ating Panginoon ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa ring namamagitan para sa atin. Siyang namamagit sa pagitan ng Diyos at sa atin. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Gaya na nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami tinuturing ng mga tupa sa katayan. Ito yung mga Kristiyanong walang panahon. Yung mga Kristiyanong walang panahon, sila'y pinag-uusig kaya, sila'y pinapatay. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Ito po yung magandang phrase o parirala. Tayo higit pa sa mga nagtatagumpay. Sa larangan ng mga tao,
Pag tayo nagtagumpay sa isang bagay na ating ginagawa, ano pa yung higit doon? Hindi, nagtagumpay ka na eh. Pero isipin natin, sinasabi ni Pablo, higit pa tayo sa nagtagumpay, ibig sabihin, mas higit pa doon. Kasi sa ating, kalimbawa, kung ikaw isang athlete, at ikay nagtagumpay, nagkaroon ng gold medal, wala nang inihingi pa. Nalakamta mo lang pinakamataas, ganyan. Pero sinasabi nito ni Pablo, dahil sa ating Panginoon, higit pa tayo sa nagtagumpay, ganyan. Imagine po natin yan. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, niyang buhay, niyang mga anghel, niyang mga pinuno, niyang mga bagay na kasalukuyan, niyang mga bagay na darating, niyang mga kapangyarihan, niyang kataasan, niyang kalaliman, niyang alin pang mga nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pero ang context mo rito, kung tayo tapat. Kung tayo tapat, walang anumang bagay ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kanya. Dahil may proteksyon ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, pag tayo po na kay Kristo, ano doon yung protection na yon? Paano tayo pinaproteksyonin ng Diyos? Sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pag tayo sumasampalataya, walang anumang bagay ang pwede makapag-iwalay sa atin at ng Diyos. Kung nakita natin yan noong unang panahon, pinag-usig ang mga Kristiyano, pero minabuti pa nila sila yung mamatay kaysa sila magkipag-compromise niya. Dahil sa kailang pananampalataya. So, ganoon din po tayo. Nandun ang protection ng Diyos kung tayo po ay may pananampalataya sa Kanya. Hindi na tayo mababayaan na tayo mahagip ng kalaban niya. Walang iba kundi ang Satanas. Uli-ilutin natin ito po. Kung tayo ng Kristiyano, yung kahirapan ba? Tayo kasalukuyan naghihirap, o kapigatihan, o pag-uusik, o katagputom, o kahubaran, o panganib, o tabak. Yan ba'y kasing halaga ng kamatayan ng ating Panginoon? Hindi, di ba? In other words, mga bagay, walang kwenta yan. Kung tayo may pananampalataya, pagtitiisan natin yung mga bagay na yan dahil tayo may pananampalataya sa Diyos. Pag meron tayong pananampalataya sa Diyos, walang sino man ang pwedeng umagaw sa ating ganyan. Yan ang protection ng Diyos sa atin. So, sabi nga po sa John chapter 10, verse 28, ito yung ginagamit ng mga naniniwala sa once saved, always saved. Pero, tignan na, dapat ang context niya ay tayo tapat. Kung tayo tapat, siyempre tayo lumalakad ng maayos sa harapan ng Diyos. Walang sino man lang pwedeng umagaw sa ating ganyan. Yan ang guarantee ng Ama. Yun ang protection niya. Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa ating kamay. Ang mga binigay sa akin ng aking kamay, higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Kung ikay tapat. Siyempre, kung hindi ka tapat, makukuha ni Satanas. Kaya nga tayo tinutukso ni Satanas para maagaw tayo sa Diyos. Pero kung tayo tapat, yun ang context ng pagiging anak ng Diyos. Siyempre, tayo magpapatuloy ng tapat, kanya. Hindi tayo maagaw sa kamay ng Ama, kanya. Imposible yun. Kung tayo po ay tapat at sumusunod sa Kanya. Halimbawa, at tanong, paano kung nagkasala ka? Na yun ay katotohanan sa ating pagiging Kristiyano. Kaya sabi ni John, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, tayo sinungaling at katotohanan wala sa atin. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling Kanya. Dahil ang Diyos na nagsabi natin nagkasala nga. So tayo nagkakasala. So paano ngayon yun pag nagkasala ka? May provision ng Diyos. Kung tayo po'y tapat na humingi ng tawad sa Kanya, patatawarin tayo na. So, hindi ka pa rin maagaw ni Satanas. So, ikukumpara natin sa Old Testament na yung mga Hudyo, pag nagkasala sila, walang paraan para sila ipatawan ng Diyos. Kawawa sila doon, di ba? Kailangan sila maging 100% na tapat para sila hindi maagaw ni Satanas. Yung nagkasala sila. Kaya kailangan nila ng isang tagapagligtas. Yung tayo dinatan ng panahon ng ating Panginoon. So, hindi tayo pwedeng maagaw sa kamay ng Ama kung tayo po'y tapat. Pangalawa, susunod po natin ay yung patnubay ng Ama. Minsan, inisip natin kasi ang Ama, parang genie. Alam mo yung genie?
Pag binuksan mo yung genie, lalabas siya, at sasabihin niya, anong gusto mo at gagawin ko? Inisip natin ganun ng Diyos. Hindi siya gano'n. Meron siyang patnubay sa atin. Totoo yun. Sa paano paraan? Kung iisipin po natin sa ating mga magulang, sa kailang mga anak, meron din naman silang patnubay. Pero wala rin magic. Kasi ang balance po rito, ang lahat ng mga tao ay merong kalayaang mag-isip at magdesisyon para sa kanilang sarili. Di ba? Pwede mag-gawin ang gusto mag-gawin. Yan ay binigay sa atin ng Diyos. So, yun ay balance ng kanyang patnubay sa atin. In other words, kung nandun ang patnubay ng Ama, pero hindi mo naman ginagawa, wala rin kwenteng patnubay na yun. Katulad ng Ama sa anak. Kahit sasabihin pa ng magulang sa kanyang anak, ito gagawin mo para hindi ka mapahamak. Kung hindi mo ginawa, mapapahamak ka. Pero hindi ibig sabihin, wala siyang patnubay. Dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, paano yung patnubay na yun? Ganyan. So yung patnubay na yun na hindi sa magical na paraan, kundi sa natural na paraan. Ganyan. So pag pinapalaki natin ng ating mga anak, kailangan natin silang isalayin doon sa gusto nating maging sila. Ganun ginagawa. Basahin natin. At yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at yung sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So, yun ay ginagawa ng mga sa kanilang mga anak. Eh, lalo na yung Diyos. Tayo ay mga nagkakamali, pero tinuturuan pa rin natin ang ating mga anak, lalo ng Diyos, di ba? Kung tayo nagpapatnubay sa ating mga anak, lalo ng Diyos, pinapatubayan tayo sa mga bagay na dapat natin gawin. Ito inulit lang po sa iyo, Epeso, ang mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangalan ng Panginoon. Ito'y totoo sa mga amang tao. Kung totoo yan sa mga amang tao, totoo rin yan sa amang Diyos na makikita natin. Siya yung ating pastor. Ay, alam niyo, yung paggamit ng Diyos na larawan na tayo mga tupa, very significant po yun. Kasi mga tupa, sila yung hindi matalinong hayop. Kailangan nilang may pastol palagi. Pag wala silang pastol, mag-iwahiwalay yan, mapapahamak sila. Kung ang ginamit tayong aso, ay aso, matalino yung aso. Meron silang kakayahan. Pero yung mga tupa, hindi. Kailangan nila ng isang pastol, ganyan. Para akayin sila sa lugar na dapat nilang puntahan, hindi sila mapapahama. Yun ang significant nung sila tayo tinatawag na pastol. Ang Panginoon ay aking pastol, ganyan. Ang sa interest, kung sa sarili mo lang, maliligaw ka ganyan. Hindi ako magkukulang. May ganun trabaho ng pastol o pastor. Dinadala mo yung tupa sa may pagkain. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan. Hinahakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinapanumbalik niya ang kanyang kaluluwa. Hinahakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Tutuurin niya sa lahat ng pastol. Pag naligaw ang isang tupa, ibabalik niya yun. Yun ang trabaho niya. So yun ang sinasabi sa atin dito. Pagka tayo ay naliligaw, pinapanumbalik ng Diyos ang ating kaluluwa kanya. Hinahakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. So, ang Diyos ay Diyos. Sinasabi niya na siya ay mabuti at makapangyarihan sa lahat at mapagmahal na Diyos. Yun ang kanyang identity. So, hindi niya pababayaan ang sino man ang kanyang pastor. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng dilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko, at ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako sa mga ito. Natural lamang po sa atin na pagka tayo nasa panganib, hindi natatakot. Natural lang yun. Walang sino mga taong hindi ganoon. Pag pinag-iisipan natin mabuti, pagka ang tao walang takot, mamamatay siya. Kahit saan pupunta siya, kahit mapakan, pupuntahan niyo, mamamatay siya. Kaya kayo mga matatapang na tao, hanggang sila namamatay, hindi sila natatakot .
Pero yung takot, in a positive way, binigay sa atin at pinaprotection sa'yo. Hindi ka lang basta-basta kung anong gagawin mo. Kung hindi ka natatakot mas sa mataas na lugar, dinulundag ka, at mamamatay ka. Kung hindi ka takot sa tabak, hindi sinaksak kami sa sarili mo. Kaya doon yung takot na yun para self-preservation nyo. Kaya lang, bakit wala tayong katakutang masama? Dahil meron tayong confidence na kasama natin siya kanya. Nandun yung protection niya. Ito yung sinasabi ng pamalo at tugtog. Sa mga ginagamit yun, di pamalo. In other words, meron kang kaaway, gustong gumawa ng pupupukin siya ng Diyos kanya. So, kaya nga, dahil doon sa mga katotohanan na yun, sinasabi ng ni David, inaaliw ako ng mga ito kanya. Yun ang dahilan bakit nawawala yung kanyang tako. Pinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Bakit kaaway? Yung context po ng bansang Israel, sila po yung bayan ng Diyos. Sila iba sa lahat ng mga bayan. At yung mga bayan, nation, kahit tinawag na Gentiles, ito hindi bansang Israel. So pinakikita ng Diyos ang kanyang patnubay sa bayan niya, kanya. Hindi kami pinababayaan ng Diyos. Nakikita na namin ang kaaway na hindi mo kami pinababayaan, kanya. Yung binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking sarong. Tiyak na ang kaputihan at ang kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Bakit ganun? Bakit anong dahilan? Kasi ang Panginoon, pastol mo kanya, ay susunod sa kanya. Pag gano'n, ang kaputihan at kawaan ay susunod sa atin hanggang sa ating mamatay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Hindi natin alam nung nisulat ito ni David kung ano nasa isip niya sa bahay ng Panginoon. Ito ba yung temple sa Jerusalem? O ito yung langit? Most probably, ang iniisip niya yung langit, kanya. So, paano siya makakarating doon? Kung papabayaan niya ng Panginoon na magpapatuloy sa kanya. Ito ay sa pamagitan palagi ng kanya mga salita. So, although may providence ng Diyos, hindi natin alam kung paano niya ginagawa yun. Pero kung tayo may pagpapatnubay sa Diyos, isa lang ang paraan sa pamagitan kanya ng kanya mga salita. Yun ang makikita natin. Dito sa John chapter 8, verse 31. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo'y mga lagad ko kanya. So, kung pagsasamahin natin dalawa na yun, ang Panginoon aking pastor sa paanong paraan. Kung tayo mananatili sa Kanyang salita, pinapastulan tayo ng Panginoon. Hindi, pinag-uusapan natin din naman literal eh. Ito ay sa paraan ng paglalarawan. So kung naintindihan natin yung pag-aalaga at proteksyon ng isang pastor sa kanyang mga tupa, gano'n ang larawan ng Diyos kanya. Although hindi sa literal na paraan. Hindi naman natin nakikita yun eh, pero napapatunayan natin. So dito, ang patnubay niya ay sa pamagitan ng salita niya kanya. Kung tayo susunod sa salita niya, yun ang paraan ng kanyang papapatnubay. At ang pananatili, anong ibig sabihin no? Kung tayo po ay mabubuhay sa kanyang mga salita. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, yung salitang manatili, hindi lang naniniwala kanya, ginagawa mo rin kanya. Sabi niya, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, doon tayo nabubuhay. Both the principle na nagpapatubay sa atin at yung pag-a-apply ng mga prinsipyo yun kanya. So pag ginawa natin yan, eh magtatagumpay tayo dahil may nasa atin ang patnubay ng Diyos. Paano natin mapapatunayan na tayo mga anak? Kung ikaw ay anak, tayo, naging anak tayo, naging mga bata, lahat tayo napalo. Hindi ko lang alam sa kasalukuyang panahon, pero napalo tayo eh. Papaluin ba lang ama ang isang hindi niya anak? Bawal yun. Pwede ka mademanda no. So, sino lang ang pinapalo niya? Yung kanya mga anak. So, ito yung essence ng Hebrews chapter 12, 5 to 11. Kung tayo po yung mga anak ng Diyos. Kung tayo dinidisiplina, ang ibig lang sabihin, kayo anak niya. At tayo kanya mapahamak.
At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Ganyan. So yung mga pangaral ng Ama sa atin ay dahil tayo kanya mga anak. Kaya nga doon sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ala siya pakialam sa mga tao hindi niya anak. Hindi niya pinapansin yung mga tao yun. Ang attention nila sa kanya mga anak lamang. Ganyan. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlapaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Paano tayo sinasaway ng Panginoon? Number one, sa kanya mga salita. Kaya kung minsan, pag may nagtuturo, kinasasaktan, ikay sinasaway ng Panginoon sa ganung paraan. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon na kanyang minamahal. Yun ang essence ng disiplina sa mga bata, actually. Dahil mahal natin sila. Yung pong mga konsentidor, hindi nila minamahal ang kailang mga anak. Dahil later on, eventually, mga batang yun, lalaki sila na hindi matino. Kasi hindi nakita yung tamang patnubay at disiplina. At pinarurusahan ng bawat tinuturing na anak. Yung kaparusahan ng isang magulang sa kanyang anak, hindi naman ultimong parusa yun eh. Pinaparusahan ka lang para huwag mo lang gawin. Parang paalala sa'yo kanya. Gawin ang ginagawa sa atin ng Ama. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kung minsan, may mga bagay na nangyayari sa atin na wala tayong kasalanan. Diba? Nagkasakit ka, naawa ka sa sasakit, wala kang kasalanan doon. Pero may mga nangyayari sa atin kung minsan kasalanan natin. Dahil hindi tayo sumusunod sa patnubay ng Ama o ng ating mga magulang. O halimbawa, kay pinapaharan ng magulang mo, tapos nagbulakbul ka, hindi ka nakatapos, sino may kasalanan? Ikaw. Kaya meron kang control doon sa ginagawa mo na yun. Na kung sana, ginugol mo yung panahon mo para mag-aaral ka mabuti, hindi okay yun. Tapos sisisihin mo yung magulang mo. Wala, hindi mo silang sisihin. Ikaw sisihin mo yung sarili mo. Hindi mo ginawa yung pagkakataon na binigay siya. Ganyan din ang Diyos. Kung pinaparusahan tayo ng Diyos, hindi dahil sa kinapupuotan niya tayo. Inaalis lang sa atin ang mga bagay na hindi natin kailangan pagdating sa langit. Yung po yung essence ng andito tayo sa lupa. Ito yung preparation para masanay tayo sa langit. Kaya nga yung mga bagay na tinuturing nating mahalaga sa lupa, hindi natin makikita sa langit yun. Useless lang yung mga yun. Actually, palamuti lang habang dito tayo sa lupa. Ang pinaka-main points ay yung spiritual na mga bagay. Dahil yun ang pupuntahan natin sa langit. Yan. Kaya sabi rito, kayo pinakikitunguan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat ano ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Wala naman. Kaya nga pag hindi mo siya anak, hindi mo siya pwedeng disiplinahin. Sasabihin mo sa magulang niya. Pero hindi mo siya pwedeng disiplinahin. Ngunit kung kayo ay hindi didisiplina, kasi nararanasan ng lahat. Ibig sabihin, lahat ng mga bata ay dinidisiplina ng Ama, at yung mga anak ng Diyos, ganun din. Kung gayon kayo mga anak sa labas, ganyan. Hindi kayo tunay na anak, ganyan. Itong salitang anak sa labas, although walang kasalanan ng anak, pero hindi rin mabuting tingnan kung ikay anak sa labas. Although wala kang kasalanan, derogatory pa rin sa'yo pag anak sa labas. At hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila yating ginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo mabuhay? Ganyan. Tingnan po natin ito ngayon. Pasakop sa Ama ng mga Espiritu. Sino yung Espiritu na yun? Tayo. Kaya pag nababasa natin yung Espiritu at tumutukoy sa tao, yun mismo yung tao. Kaya madaling maintindihan yan. Tayo yung mga may katawang pisikal, ito yung bahagi ng ating pagkatao. Ito yung pagkatao palabas kanya. Ito yung nakikita natin. Pero sino yung kilala mo? Hindi yung katawan na ito ang kilala mo. Ang kilala mo yung tao, espiritu na nasa loob ng taong ito. Siya nakakausap mo. Siya yung kilala mo. Yung taong yun na nakatira sa isang katawan. Kaya sinasabi ito, Ama ng mga Espiritu. May mga mahirap na mga pag-aaral
kung anong pagkakaiba ng kaluluwa sa Espiritu. Meron silang pagkakaiba. Ang kaluluwa ay tumutukoy sa buhay ng ating laman. Ito nagbibigay buhay sa ating katawan. Ang Espiritu, yung taong nakatira. Pero ang Espiritu, sinasabi rin kaluluwa. Yun ito yung tinatawag nating eternal soul, immortal soul. Yun ang Espiritu. Pero yung kaluluwa nagbibigay ng buhay sa atin, pag namatay tayo, wala na yun. Wala siyang personality. Yung Espiritu ang meron. Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina na maikling panahon, siyempre, mamamatay sila, ayon sa kailang mabuti, ayon sa kailang kaalaman. Ngunit dinidisiplina na tayo, alang-alang sa ikabubuti natin, upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. In other words, yung comparison, yung pagdidisiplina ng ating mga magulang, sa maikling panahon lang, kasi mamamatay rin sila. So, sa maikling panahon na sila buhay, ginagawa nila yung disiplina sa ating. Pero ang Ama ay mabubuhay magpakailanman. So, kanyang pagdidisiplina ay hindi pansamantala, kundi pang walang hanggan, ganyan. Ang purpose po niya, para tayo maging katulad niya, tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Kasi tayo makakasama ng Diyos sa langit. Ayaw niya makasama yung mga makasalanan, kaya niligtas tayo eh. So kung tayo handa sa bagay na yon, tayo magiging banal katulad ng Diyos, makasama natin sa langit. Pero alam din ng Diyos na meron tayong kakulangan bilang mga tao na binibigay ng ating laman, physical na bahagi, kaya dinidisiplina tayo para ma-offset yung mga bagay na yun. Subalit ang lahat ng disiplina ay sa kasalukuyan na tila hindi ka nais-nais. Alam natin lahat yan. Pag pinapalo ka ng magulang mo, ayaw mo yun. Masakit yun eh. Gusto mo yun. Kung bisan, tumatakbo ka na eh dahil masasaktan ka eh. Katulad ng kapatid namin, si Brad Ramil, hindi napalo yun eh. Dahil pag nakita niyang mayroong pamalong nanay na, tatakbo na yun. Kami na lang ni Ronnie napapalo kasi hindi mga tumatakbo eh. So tatakbo lang siya, hindi siya napapano. Kasi bakit siya tumatakbo? Eh, masakit eh. So walang disiplina na maganda. Tandaan natin yun. Kaya tayo pinapalo, pinagsasabihan, hindi maganda yun para sa atin. Sa ating personal na kagustuhan, pero mabuti yan sa kagustuhan ng ating mga magulang para kayo maging mabuti. Ganon din ang Diyos. Masakit. Subalit sa inaharap ay magtutulot. Ano naman ang resulta ng disiplina? Kung babalik tayo sa ating bansa, bakit tayo hindi nagkakaroon ng progreso bilang isang bansa? Meron naman tayong potensyal. Wala tayong disiplina. Mula sa taas hanggang sa baba. Ay hindi tayo nakakaabot sa potensyal ng ating bansa. Kasi ang disiplina masakit. Huwag kayo nagkamali, dapat tulihin ka kanya. Hindi natin ginagawa yun. So, bahal sa inaharap, kaya yung mga bansang disiplinado, ano nangyari sa kanila? Sino naging progresibong bansa? Ngayon, kung tayo didisiplina ng Ama sa langit, sa kasalukuyan, ayaw natin, masakit. Pero sa panghinarap, ano naman ang kung ano ngayon? Ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. So, by and large, ang ating pagpunta sa pagsamba, yung pagtitiis nating huwag gawin ang mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos, hindi pagsasanay yan. Kasi pag nasanay ka na, magiging bahagi na yun ang pagkatao mo. Yun ang nature ng tao. Kung anong nakasanayan mo kanya, yun ang magiging bahagi ng pagkatao mo. Paano nagdadrive ka? Nung ako'y nag-aaral na magdadrive, ang sinasabi ko siya na nagtuturo siya, paano kung gabi? Hindi ko nakikita yung pao kanya. Sa kanya. Hindi mo naman tinitignan yung pao mo kanya eh. Pag tinignan yung pao mo, babangga kanya. Nagkakaroon ka ng muscle memory kanya, nasasana na yung pao mo, na meron kayong coordination. Habang nagdadrive ka kanya, hindi mo siya iniisip. Bakit? Nasanay ka na eh. Kaya nga po kay pasahero at may nagdadrive, pati pao mo nag-brake. Bakit? Kasi driver ka, sanay ka doon. Ganun merong reflex yung paa mo, nasanay siya eh. So, ganun na makikita natin gusto ng Diyos. Pag nasanay ka kanya sa mga bagay na magtwiran, dahil
dinidisiplina tayo ng Ama, magiging bahagi ng pagkatao. Parang muscle memory no. Pagka nasanay ka sa mga bagay na gustong sanayin tayo ng Diyos para makasama natin siya sa langit. Imagine ninyo. Sa kalat po ng Apocalypse, 24/7, kung mayroon pang panahon sa langit, ang ginagawa natin, nagpupuri sa Diyos. E paano kung ayaw mo sa lupa? Nababagot ka sa pagsamba. Paano ka pupunta sa langit? So kaya ang ginawa ng Diyos na ang ating pagsamba, ang pinaka-boring sa lahat ng pagsamba. Pag tumingin ka sa lahat ng mga iglesia, tayo ang pinaka-boring ng pagsamba. Ang tutusin. Bakit? Bakit hindi na kayo masaya? Sumasayaw mo. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto niya tayong sanayin kahit sa boring na paraan at tunay na pagpupuri sa Kanya. Dahil pag nasanay ka sa ganung paraan, pagdating mo sa langit, okay lang sa'yo sumamba sa Diyos. Diba? Doon natin makikita yung tunay na naggalakan ng pagsamba. Hindi tayo nakating sa langit. So kaya po tayo ay dinidisiplina ngayon. Ito ang pinakamaganda. Although hindi namin masyadong naranasan nung namatay ang ama namin, wala naman kaming namana, hindi naman kami nalulungkot sa ganung paraan. Pero, naturally, pagka ang isang ama, siya nagsumikap, nagkaroon siya ng pag-aari, pag namatay siya, anong gagawin niya? Ipamamana niya sa kanya mga anak. Yung mga anak lang niya. Pag hindi kanya anak, wala kang karapatan doon, kahit sa justisya ka pupunta. Yung lamang anak ang magmamana sa pag-aari ng magulang. Totoo yun. E dahil ang ama usually ang mayroong pag-aari, nagmamana ka sa ama mo. Kung yun na mo, ganun din. So, ganun din tayo. Tayo mayroong mamanahin. Hindi physical na mana eh. Dahil ang physical na mana, nawawala yan. Pag nasunog lang yung bahay mo, wala ka ng bahay. Pag pinagnakawan ka, wala ka ng pag-iari. Di ba? Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko kanya. So ito yung mga bago sa talatang ito, sinasabi ng Diyos yung mga bagay sa langit kanya. Mamanahin natin yung kanya. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko kanya. So yun ay makikita natin sa langit. Ano yung manang yun? Dito sa unang Pedro, na unang kabanata, makikita natin yung ating mamanahin na ito. Unang Pedro, chapter 1. Yung mga mana sa lupa, usually, pag-aari, pera, yun lang. Sa langit, hindi gano'n. Walang katulad ang ating mamanahin sa langit kanya. Sa 1 Peter chapter 1 verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, kanya. O saan pa tayo pupunta ng ganong klaseng mamanahin natin? Hindi siya nawawala, wala siyang dungis, hindi siya nagbabago, kanya. Yung mga mamanahin natin, nawawala yun. Kaya sa 1 Peter 5:8, ngunit kung sino man na hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo sa kanyang sarili ng bayan, tinanggihan niya ang pananampalataya, siya masakot pa sa hindi mananampalataya. Kaya kung ikay ama, ikay nagsusumika, hindi lamang sa kasalukuyang panahon, para magkakaroon din po ng paraan yung mga anak mo pagdating ng panahon. So meron silang mamanahin sa atin. So Romans 8:16, 17, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ang Espiritu nagsabi sa atin kung anong gagawin mo. At ang Espiritu natin ay sumusunod doon. Kaya tayo nagpapatunay, ginawa ko yung ganyan. At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng Diyos. At mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Hindi lamang tayo tagapagmana. Ito pa mas maganda. Kasamang tagapagmana ni Kristo kanya. Sino mga ating Panginoon? Siya anak ng Diyos. E tayo rin ay anak ng Diyos. Magkaiba lang sa pagiging anak ng ating Panginoon dahil tayo kinupkup ng Ama, pero tayo pa rin ay anak ng Diyos tulad ng pinag-aralan natin. Kung ikay
kinumpok bilang anak. Katumbas mo lang yung anak na ipinanganak. Pareho lang yun. So kasama natin tagapagmana si Kristo. Kung tunay nga nagtiis tayo kasama niya, upang tayo walatin namang kasama niya. Pero meron siyang sinasabi, kung nagtiis tayo kasama niya, matuto tayo magtiis sa paglilingkod, tayo po ay magkakaroon ng mana. Ito yung binasa natin kanina. Purihin ng Diyos at naman ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay niya sa Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilan sa langit para sa inyo. Mahalaga itong talatang ito. Yung mga saksi ni Jehovah, yung mga Seventh-day Adventist, at mga katulad ng pananampalataya, ang kanilang mamanahin ay sa lupa kanya. Meron akong isang maliit na aklat na binigay sa akin, kulay pula na maliit, sabi niya, tayo mabubuhay magpakain naman sa lupa kanya. Yun ay sinulat ng mga saksi ni Jehovah. Hindi mo totoo yun. Saan tayo ang mana natin? Sa langit. Ang sabi, yun lang po 144,000 na pupunta sa langit, yung hindi kasi kabilang sa bilang na yon sa lupa. Wala naman sinasabi ganun si Pedro. Ang kausap niya, ibang Kristiyano. Lahat tayo pupunta sa langit. Ano mangyayari sa lupa? Susunugin niya. Paano tayo titira sa lupa? Yun po, hindi natin maintindihan sa ibang susunod niya. Kung sa langit, hindi doon nakatira ang Diyos eh. Hindi masisira yun. Pero sa lupa, susunugin ng Diyos yun eh. So saan natitira? Basahin natin. Yun sa verse 10 ng 2 Peter chapter 3. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan yung nakikita na sa taas ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa, itong lupa, at ang gawang nasa noon ay masusunog. Saan pupunta ron? Sa natutugtong, magpakilanman. Kaya nga po, hindi totoo yun. Ang mana natin ay sa langit, magpakilanman. So ito rin po yung susunod na linggo dahil ibang bahagi ito. Ito'y bahagi, totoo, meron tayong blessings, privileges bilang anak ng Diyos. Ano yung responsibilidad? Ganon din naman sa pamilya, di ba? Yung mga anak, meron naman silang responsibilidad. Hindi naman puro blessing ang bibigay sa mga yan. Meron silang obligasyon na dapat nilang gawin para makamtan nila yung mga blessings at benepisyo bilang mga anak ng Diyos. So, dito natin natapos ang ating pag-aaral po sa mga pong ito.